Luko-luko itong vampira na balak tikman ang inakala nitong mahina na lalaki. Pero nang magpalakasan sila ay siya ang natalo na parang na-rape at iniwan na luhaan. Tapos nang muli silang magkita ay ginamitan ng lalaki ng kanyang paborito na suplex at kita ang tinatago nitong Blackpink. Ito ang isang kwento na pang pag-good vibes din mga lods, kaya like mo na yan at papalo at subscribe na rin. Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, nagsimula ang series sa ating bidang si Genzo na naghihintay ng kanyang final match sa loob ng waiting room. Pumasok ang kanyang manager na inistorbo lang ang pakikipag-usap niya sa sarili. Saka din ito lumabas na hindi man lang pinakinggan ang sasabihin sana ng bida. Pagkatapos daw ng match niya ay nais ng bida na mahimas ang mga alaga nito. Kalaunan ay nagpunta siya ng ring at iniisip pa rin na magtatayo siya ng pet shop pagkatapos. Naglaban sila ni Mao at na-double kick siya ng katunggali. Umakyat siya ng ring at tumalon. Pero saktong sa oras na iyon ay nag-summon si Altina ng pinakamagaling na hero sa mundo. Kaya naglaho si Genzo sa ere na ikinagulat ng mga manonood at ng management. Nakita na lang ng nagtaka na bida na nakatayo siya sa isang parang ancient civilization. Nagmakaawa si Altina na gusto niyang talunin ng bida ang mga halimaw na hayop. Nagulat si Genzo na narinig ang request ng babae na tinawag pang demonyo ang mga hayop. Dahil mahilig siya sa hayop ay nagpunta siya ng likod ng babae at walang takot na niyakap ito. Akala ng babae kung sweet ang bida na gusto siya at nag-blush pa. Pero nag-suplex pala ang bida at wasak ang babae na nakabukangkang pa ang puppet nito. Kaya naman nagulat ang mga pari na hindi inasahan ang ginawa ng wrestler. Sinabi ng bida na nainis siya sa mga cruel sa mga hayop. Pero inilabas ng mga kawal ang kanilang espada at sinabi ng pari na hindi niya dapat ginawa iyon sa prinsesa. Ginamit naman niya ang kapa para takpan ang puwet ng prinsesa. Pero nakaposisyon kasi siya kaya nagalit ang mga kawal at napilitan siyang tumakas sa bintana. Nagtataka siya kung nasaan ang theater na pinagmulan niya. Pero para sa mga tao ay isa siyang freak dahil nakabrief lang siya sa publiko. Sinubukan niyang magtanong pero tinakbuhan siya ng mga tao. Kaya inakala niyang yung maskara niya ang kinatakutan ng mga tao kaya tinanggal niya ito. Kaso ay hinabol pa rin siya. Hindi niya alam ang gagawin pero buti na lang at kasama niya ang aso na si Hiroyuki na kanyang nilaro-laro. May dumating na nakita sila at binalak na ibenta para daw magkapera. Nagsaya ang bida nang makita ang babaeng pusa na inisip niyang sexy. Saka din na-imagine ng tao na lobo na makinis ang buhok. Biglang naulol ang bida kaya natakot ang mga tao na pusa at tao na lobo. Hindi na sila nakatakbo nang nagtakal ang bida na hinawakan ang taong lobo na nailak sa lupa. At wala itong magawa dahil malakas ang bida na hinawak-hawakan ang katawan ng tao na lobo na nakiliti. Hanggang maging maamo na ito sa kanya tulad ng nakarelax na aso. At nang nagsawa na siya ay gusto naman itong lapitan ng babaeng pusa para next na makalikot. Natigilan lang siya nang marinig ang isang lalaki na tinalian ng isang wolf girl para daw ibenta. Kaya nag-isip ang bida na mas gusto daw niya ang wolf girl kaysa sa babaeng pusa. Kakilala pala ni Misha ang lalaki na tinawag niyang Edgar. Delikado daw ito sabi ni Misha at sinabing tinalo nito ang kapatid niyang tao na lobo. Sinabi ni Genzo na mahal niya ang mga hayop kahit anong gender nito. Walang ano-ano na nilapitan ng bida si Edgar at saka din ginamitan ng kanyang specialty na suplex kaya napabakangkang din ito. Tumatakas na sila ng mga beast people pero naalala ng bida na gusto nitong makalikot ang babae na pusa. Kaya siya humabol. Kaso ay natigil siya nang magsalita ang wolf girl na nagpasalamat. Sinabi nitong si Edgar ay isang tao na napag-utangan niya. At ang wolf girl din ang nag-isip na ibenta na lang siya ni Edgar dahil wala siyang pambayad. Balak ng babae na tatakbo din pagkatapos makuha ang pera para mag-business. Kaya naisip ng bida na bugok ito. Pero nagpakilala pa rin ang bida at tinanggal ang tali ng babae. Gusto daw ni Shigure na bigyan ng pabuya ang bida pero wala itong pera. Feeling ni Genzo ay tinulungan niya ang isang scammer. Pero sinabi ni Shigure na balak daw nakawin ni Misha at Wolfgang ang scam business model niya kaya ayos lang daw ang ginawa ng bida. Pero sinabi ng bida na dahil walang pera si Shigure ay pagbabayarin na lang niya ito ng kanyang katawan. Kaya naisip ng babae na hentay ito. Samantala ay nag-iisip sina Edgar, Misha at Wolfgang na maghihiganti sila kay Genzo. Nanakawin daw nila ang aso ng bida. Saka pa sila nag-cheers. Dinala ni Shigure ang bida sa Adventurers Guild at madaming sinasabi ang bida patungkol sa mga gustong-gusto at mahal na mahal nitong mga hayop. Pero walang maintindihan ng boss at weird pa daw ang kaharap nito. Biglang may dumating na adventurers at sinabing may mga umatake na mga Cerberus. Kaya sinabi ng guildmaster na kunin ito ng na-excite na bida. Agad silang nagpunta ng gubat at ayaw tanggapin ni Genzo ang kutsilyo na ibinibigay ni Sword Hunter dahil wrestler daw siya. Dumating ang mga Cerberus na tig-tatlo ang ulo. Kaya naging excited ang bida na mahilig sa mga hayop. Akala ng Knight kung natatakot ang bida pero excited si Genzo na umatake sa sumugod namang mga halimaw.
Naisip ng bida na dahil aso ang kaharap ay talunin lang nito ang kanilang alpha at magiging maamo din ng iba pa. Madali lang niyang naitapon at nailagan ang mga nauna. Saka din sinalubong ang aso na hinuli sa katawan. Saka din inilak ang Alpha Cerberus sa lupa na hinawakan ng mahigpit sa katawan at inamoy ang puwet nito. Akala ng adventurers kung napaligiran siya pero sinabi niyang pabayaan lang siya. Saka pamasaya ang loko na inaamoy ang puwet. Kaya sa huli ay naging maamo din lahat ng mga Cerberus. Kaya pinangalanan siya ng mga nakakita na Beast Killer. Kalaunan ay nabigyan ng damit ang bida. At nasabi nitong gusto niyang mapabago ang pag-iisip ng Demon Beast para mabuhay kasama ng mga tao. Pero sinabi ni Shigure na hindi ito posible sa lugar na iyon. Lalo na at lahat ng mga tao doon ay pangit ang pagtingin sa mga Demon Beast dahil sa kanilang mga negative experience. Sinabi ng bida na gusto nitong magtayo ng pet shop. Hindi ito maunawaan ni Shigure kaya ipinaliwanag ni Genzo na manghuhuli sila ng Demon Beast at paamuhin. Saka din ibenta para magkaroon sila ng pera. Kaya naging interesado si Shigure at gustong maging business partner ng bida. Pero kailangan nila ng dagdag pera at tahanan na mapaglalagyan ng mga Demon Beast na mahuhuli nila. Sa Adventurers Guild ay sinabi ng Knight na ang galing daw ng bida sa pagtalo sa mga Cerberus. Kaya tinawag siya nitong Beast Killer. Kaya nagalit ang bida na ayaw ang alias at sinuntok ang naitapon na Knight. Dahil dito ay natatakot na ang mga tao na tawagin siyang Beast Killer. Pumili sila ng unang quest at ang paghunting ng salamander ang tinuro ng babae. Nagbubuga daw ito ng apoy na nakakamatay pero gusto pa rin ng bida. Dumating ang pinakamalakas na adventurer doon at sinabing sasamahan sila. Saka din daw sila maghahati sa reward. Sinabi kasi ni Heat Haze na papatayin nito ang salamander gamit ng kanyang espada kaya tinapon din ito ng bida at ipinako sa pader. Nahulog ni Heat Haze ang espada nito na nakita ni Shigure. Kaya kinuha ito ng babae saka tumakbo. Kalaunan pa ay nagpunta sila ng kinaroroonan ng Salamander Beast, at kinalaban ito ng bida na nainitan sa apoy. Ngunit napaamo din ito ng malikot niyang kamay at binigyan pa ng pangalan. Bumalik siya sa guild at kinuha ang reward. Binati naman siya ng clerk. Pero sinabi kasi nitong Beast Killer ang bida kaya isinama ito sa inilagay sa pader. Kaya nagkapera ang mga bida. Samantala ay naalala pa rin ni Wolfgang ang pagpapaamo ni Genzo sa kanya. Nang biglang pumasok ang dalawa kaya nagulat ang lobo at ng babae. Pero naroon lang daw ang mga bida para magbayad ng utang kay Edgar. Ipinakita ang isang babaeng may sungay na spoiled brat sa kanyang mansion. Pinakain siya ng masarap na pagkain pero nainis siyang dumungaw sa bintana at isinigaw na gusto nitong maging malaya kaya nabulabog ang mga ibon. Habang naglalakad sa gubat ang mga bida ay sinalubong sila ng maraming mga unggoy na ikinatakot ng babae. Pero may inilabas ang bida sa bag nito na armas daw. Pero isa lang pala itong mansanas na ikinagulat ng mga unggoy dahil hindi pa nila ito nakita sa buong buhay nila. Kaya naging maamo ang mga unggoy sa kanya na pinakain niya ng apple. Saka pa daw minasahe ang likod niya. Bagay niyang masahista ay gorilla. Saka din nila ikinulong ang mga demon beast na nahuli nila. Nanaginip pa daw ang bida na marami siyang hayop. Pero paggising pala niya ay totoo na may nahuli silang mga hayop. Nagpunta ulit sila ng guild at tinignan ang pinakamalaki ang bayad na quest. Kaso ay hindi ito nagustuhan ng bida dahil mga orc ang subject na parang mga tao din daw. Pero nagbago ang isip niya nang sinabi ni Shigure na kapag natapos nila ito ay makakabili na sila ng bahay. Naisip ng mga naroon na wala pang nakakaya sa mga orc. Samantala sa castle na pinagmulan ni Hanako ay nalaman ng mga naroon na nakatakas ang mistress sa bahay na iyon. Kaya nagagalit ang isang babae na may pangil. Habang naglalakad sila para mapuntahan ang kinaroroonan ng quest ay sinabi ng babae na pareho ang mga hayop sa mga orc. Pero nagalit ang bida dahil hindi daw pangit ang mga pets niya. Kalaunan ay naliligo si Shigure sa lawa sa gitna ng gabi sa ilalim ng bilog na buwan. Sino na ang nakaranas nito? Biglang lumabas si Genzo kaya nahiya naman daw ang babae. Pero hindi pala siya ang kinainteresado ng bida dahil may nakita itong isang unicorn. Saka niyakap-yakap pa daw ito ng lalaki. Yaks. At doon nagmula ang lahi ng mga tikbalang. Pagdating nila sa kampo ng mga orc ay iniwan ni Genzo ang babae at sinabing siya ang makikipag-usap sa mga orc. Nagpunta siya sa gitna ng mga orc at naghubad. Saka din nagtanong kung sino sa mga ito ang pinakamalakas. Tumayo ang isang malaking one-eye jack. Pero itinapon ito ng mas malaki sa kanya. Saka nagtanong sa bida kung anong layunin nito. Pero nag-double kick agad ang bida kaya naitapon ang orc na natamba. Tumayo ito at nakitang nagdugo ang ilong. Saka hindi daw nito naiintindihan ang sinasabi ng wrestler. Nagalit na daw ang orc na sinuntok ang bida sa dibdib. Ngunit hindi gaanong nasaktan si Genzo na sinabing mabuti daw at malakas ang kaharap. Saka din sinimulan ang pagsuntok sa leeg ng orc. Sumipa ang orc na sinipa din niya. Nag-arm swing ang orc na siniko din niya sa likod. Kaya nag-wrestling sila ng Orc King. Saka pa niya sinampal ang orc na naitapon.
Nawawalan ng lakas ng loob ang orc pero lumaban pa rin ito. Ngunit muling sinaktan ng wrestler na itinumba. Nakatayo ang orc pero nahuli na siya ng bida at ginamitan ng paborito nitong suplex. Kaya bagsak ang orc nakita ang kulay ng brief. Dahil dito ay si Genzo ang itinuring ng mga orc na kanilang hari. Kinabukasan ay nagpaalam si Genzo at sinabi nito sa mga orc na iiwan pa rin niyang maghahari doon ang dati nilang king orc. Saka din sila umalis. Pag-uwi nila ay sinabi nila sa guildmaster na tinalo na nila at kinausap ang Orc Kingdom. Hindi makapaniwala ang guildmaster. Pero tinawag kasi siyang beast killer kaya sinabunutan nito ang balbas ng matanda. Kalaunan ay kinausap nila si Klaus kung saan sila umuutang para sa kanilang gagawin na negosyo. Nakabili na kasi ng bahay ang bida pero kailangan pa nila ng para sa business permit. Pero kailangan nila ng 20% share capital para sa ina-applyan na loan na offer ni Klaus. Samantala ay nakarating na sa bayan si Hanako na gustong kainin ang mga nakikita. Isang gabi ay natakot ang isang knight at napasigaw dahil isang lumilipad na halimaw ang mabilis na dinakip siya. Sa bagong bahay ng mga bida ay sinabi ni Shigure na dapat maayos ang kinalalagyan ng kulungan ng mga hayop doon. Saka din siya umalis para ibenta ang espada para may dagdag pera siya. Samantalang naiwan naman si Genzo na hinahanda ang pagkain ng mga hayop. Habang nag-aayos siya ng bubong ng bahay, ay dumating ang kapitbahay na binati sila na kanilang bagong kapitbahay. At natulala si Genzo dahil pusa ang kapitbahay niya at nahulog pa ang loko. Agad siyang lumapit sa pusa at hinawakan ang kamay nito saka sinabing ayos na siya. Nagkatitigan sila ng pusa at saka din agad tumakbo ang babae na palingon-lingon pa sa tukso na lumalapit sa kanya. Narinig niya ang pagtahol ng kanyang aso kaya agad niyang tinignan ang kinakahulan nito. Nakita niya ang walang malay na Hanako sa gilid dahil sa gutom. Dahil may sungay at buntot ito ay kina-excite ito ng bida. Nagising si Hanako na tinawag ni Genzo para daw kumain. Hilaw na isda ang ihinanda ng bida para sa babae. Normal daw na natatakot ang mga tao sa sungay ng babae kaya nagtaka siya dahil hindi si Genzo. Nagpakilala si Hanako na isang half-dragon. Saka pa nagpasalamat sa pagkain at pinulot ang aso. Pero pinigilan siya ng bida na sinabing ang isda ang pagkain. Sa isang iglap lang ay kinain ni Hanako ang isda. Nagtanong si Hanako kung anong ginagawa ng mga hayop sa kulungan. Kaya sinabi ni Genzo na nagpapatayo siya ng pet shop. Akala ng babae na isa pang katawagan ito sa restaurant. Kaya ipinaliwanag ng bida ang concept ng pet shop na hindi pa kabisado ng mga tao doon. Pero gusto din daw ni Hanako ang concept na pagtira ng mga hayop at tao ng payapa. Saka pa nito hinimas-himas ang ulo ng aso na ipinakilala ni Genzo. Sinabi ni Hanako na papalakihin daw sa pagmamahal ang aso na binuhat. Pero pagkain pala ang ibig sabihin ng babae. Kaya agad inagaw ni Genzo ang alaga. Akala ng bida kung lahat ng mga dragon ay matako sa pagkain. Dahil hindi mabasa ng bida ang sulat doon ay ipinakita ang libro para basahin ang tungkol sa dragon, na agad namang isinara ni Hanako. Saka agad na umalis ito. Kasunod na pumasok si Shigure na naamoy ang kagagaling doon na dragon kaya nagtanong sa bida. At sinabing hindi pa nila kayang mag-alaga ng dragon. Sinabi ng bida na half-dragon lang ang dumating pero sinabi ni Shigure na amoy full-blooded dragon ito. Nagpunta sila ng guild at sinabi ng master ang tungkol sa dragon na bumibiktima ng mga tao. Naroon din ang nabendahan ng kamay na lalaki at ipinakita pa ang kagat sa leeg. Sinabi nitong dragon ang umaatake sa kanilang bayan. Kaya naging excited ang mata ng bida. Dumating ulit si Heat Haze na sinabing gamit ang kanyang Dragon Slayer sword ay papatayin niya ang dragon na nanggugulo sa kanilang bayan. Kaya nainis ang bida na lumapit at nakipag-shake hands. Pero sinipa sa mukha ang kawawang extra na nasaktan. Sinabi ng guildmaster na si Genzo lang ang kilala niyang beast killer na pwedeng makagawa ng quest. Pero sinakal ito ng bida gamit ang wrestling technique. Saka din sila agad umalis. Sa isang hallway ay naamoy ni Shigure ang amoy ng dragon na katulad mismo ng amoy ng nagpunta sa bahay nila. Pero sa isip ng bida habang nagpapalit ng wrestling costume ay hindi si Hanako ang dragon na hinahanap nila. Naglagay siya ng feed sa loob ng isang kulungan para mahuli si Hanako dahil alam niyang gutom ito. Pero hindi niya namalayan na nakapasok sa kulungan si Hanako at kinakain na parang chichirya ang feeds. Sinabi ng bida na balak niya talagang mahuli si Hanako. Kaya naisip ni Hanako na gusto nito ang katawan niya. Pero sinabi ng bida na hindi siya mahilig sa mga bata. Dumating ang mga nagroronda na adventurers at pinag-isipan nilang manyak si Genzo dahil nakamaskara ito nakabrief lang at kasama ng nakakulong na bata. Tumakbo na lang ang bida na sinabing nais lang naman niyang iligtas si Hanako para hindi mapagkamalan. Pero nasa tabi na pala niya ang batang babae. Kalaunan ng makaalis ang mga barangay tanod ay nag-usap ang dalawa. Napapatanong ang bida kung totoo nga bang half-dragon si Hanako dahil sinira pala nito ang kulungan. Sinabi ni Hanako na alam niyang hindi masama ang bida.
Nag-uusap sila nang biglang sumigaw si Camila sa ituktok ng isang gusali na sinabing magbabayad ang bida dahil sa pagpapakita ng brief nito sa kanilang mistress. Pero binato siya na binubugaw ng dalawa para umalis na. Tapos kunwari pa si Hanako na hindi kilala si Camila pero nabanggit kasi nito ang pangalan ng babae kaya nagtaka ang bida. Nagalit si Camila at umatake ng matulis nitong mga kuko. Pero sinabi ni Genzo na mas malakas yung mga nakalaban nila noon. Nagpalakasan si Genzo at Camila. Naramdaman daw ni Genzo na malakas ang babae. Pero mas malakas pa rin ang lalaki na tinalo ang parang na-rape na babae. Pero dumating ulit ang mga tanod kaya iniwan nila ang naiiyak na Camila. Nang ligtas na ulit sila ay binigyan ng bida ng maskara si Hanako para daw pareho silang maging superhero. Nakasalubong nila sa daan si Shigure na namukan ang bida kahit na mayroon itong maskara. Tapos kunwari pa daw hindi siya kilala ng bida. Nang may dumating na tanod na malaki ang espada ay nagulat si Shigure na sinabing wala silang makikita doon. Saka itinulak ang bida papasok sa kanilang bahay. At sa loob ay nagulat si Hanako na hindi pala talaga nakilala si Genzo. Sinabi ni Genzo na dahil malakas ang pangamoy ni Shigure kaya niya kilala si Genzo kahit nakamaskara ito. Nagtanong sila kung anong sekreto ni Hanako. Nagpakilala si Hanako na mula sa mayaman na pamilya na babanggitin pa lang sana niya pero inistorbo ni Shigure. Pero sinabi ni Genzo na maging magalang si Shigure. Ipinagpatuloy pa ni Hanako ang pagpapakilala na pilit ayaw pakinggan ni Shigure. Pero nasabi nitong huli na ang lahat dahil marami na silang nalaman tungkol sa babae. Saka pa biglang nagkaroon ng itim na usok at saka din lumabas si Camila na tinawag ng bida na Evil Witch. Sinabi ni Camila na magpakitang galang ang mga kaharap sa mistress nilang si Hanako. Saka pa hinahanap ang tumalo sa kanyang nakamaskara na lalaki. Kaya nasabi ni Shigure na talagang epektibo ang pagsuot ni Genzo ng maskara. Sinabi ni Camila na dahil marami na silang nalalaman ay papatayin na sila sa gabing iyon. Pero may ibinigay na holy water si Shigure kay Genzo at sinabing gamitin sa babae. Kaya itinapon nga ito ng bida sa mukha ng madaldal na Camila na natamba. Saka pa ito nakabukangkang na di nagana ng bida. Binigyan pa ni Shigure ng bawang ang lalaki para gamitin laban kay Camila na natatakot sa bawang. Pero pinatigil sila ni Hanako na sinabing patawarin na nila si Camila dahil mahalaga din ito sa kanya. Nalaman nilang sinundan lang ni Camila si Hanako para maiuwi ito. Nais daw malaman ni Genzo ang tungkol sa kwento ni Hanako. Ayaw pa sanang magkwento ng babae na sinabing uuwi na daw pero pinagalitan siya ng bida. Kaya nagkwento nga si Hanako at sinabi ang totoo na sawa na daw itong nagiging standby lang sa mansion nila. At sawa na din daw siya sa mga karne ng iba't ibang hayop na pinapakain sa kanya. Kaya gusto niyang mag-wall-wall para kumain ng iba't ibang pagkain. Saka din sinabing kapalaran yata daw nitong mapunta sa bayan na iyon. At hiniling nitong maging kasama ni Genzo para tulungan ito sa pagpapatayo ng pet shop. Pinigilan pa siya ni Camila. Pero sa huli ay sinabi ng bata na gusto makasama ang aso, na kinagulat ng bida. Dahil ito daw ang kasiyahan ng master ni Camila ay masaya siyang susuportahan ito at sasabihin ang kanyang desisyon sa pamilya ng babae. Sinabi ni Shigure na wala pa silang pera pambayad sa mga employee. Ngunit basta may pagkain daw si Hanako ay ayos lang sa kanya kaya payag din si Shigure. Nang ayos na ay nagtanong sila kung sino ang umaatake sa mga tao. Pero sinabi ni Hanako na hindi daw masarap ang mga tao kaya wala siyang balak na ganon. Biglang umamin si Camila na siya daw iyon. Habang hinahanap niya si Hanako ay naisip nitong mag-snack at ilang mga tao ang kinagat niya sa leeg pero hindi naman pinatay. Kaya nagalit si Genzo na nagpunta sa likod ni Camila at hinuli ang babae para gawan ng paborito nitong suplex. Kaya kita ang panty ng vampira na kulay black para hindi na daw uulit na gumawa ng kalokohan. Samantala sa castle ay dinaanan ni Altina ang ngakawal nitong nagbabantay na konzo na ipinakita ang puwet niya. Binati siya ng dalawang pari pero natawag siya ng isa na princess puwet kaya siniko ito ng kasama. Nag-report ang dalawang pari na nag-aamok ang mga beast creatures. Kaya sinabi ng prinsesa na hanapin nila si Genzo. Nag-aalangan ang pari dahil ito ang nagpakita ng puwet niya. Tapos nadulas pa itong tinawag ang prinsesa na prinsesa puwet. Matatawa sana ang sakristan niya pero siniko ulit ito para tumigil. Ngunit hindi niya matanggal sa isip ang posture ng pagkakabagsak ng prinsoral ng prinsesa na napapaluha. Samantala ay busy si Shigure sa paggawa ng mga fake flowers na dagdag mga palamunin. Kaya sinabi ng clerk na baka inuutakan lang siya ng lalaki. Sumagot si Shigure na gusto nito ang layunin ni Genzo na mabubuhay ng payapa ang mga beast at tao. Pero sinabi ng clerk na dapat paluin niya ang lalaki para hindi maging tamad. Pag-uwi niya ay naabutan niya si Genzo na nakaluhod at nagpo-propose. Tapos excited naman siya nakita si Camellia na natutulog at tumatawa na parang may kumikiliti sa kanya. Kaya binatukan ng master nitong si Hanako. Nakita din ni Shigure ang mga nagkalat na huhugasan. Tapos ipinakita ni Camila ang drawing nitong pangit na sinabing kapag maibebenta nila ito ay magkakaroon sila ng pera.
Pero diretso basura ito ni Shigure. Ipinakilala ulit ng bida ang bagong pusa na balak ampunin ng bida. Hinawakan naman ito ni Shigure pero diretso tapon sa pinto ang pusa. Nagsalita bigla ang kinatatakutan ng lahat. Yung tagasingil ng utang dahil deadline na daw ng loan nila. Pinagkape muna nila ito. Sinabi ng bida na wala pa siyang pera at ayaw magtrabaho. Maging ang mga kasama ay sinabing mga tamad din silang magtrabaho. Pero nang sinabi ng loan officer na cancel ang loan ay sinabi ng bida na magtatrabaho na sila. Ayaw pa rin sana ni Camila pero ni-wrestling siya ni Genzo na sinabing magtrabaho sila. Kaya naghanap nga ng trabaho ang bawat isa. Nagtrabaho ng mabigat si Genzo samantalang naging waiter at bartender naman sina Shigure at ng insekto. Sumali sa eating contest naman si Hanako. Tapos hinahabol naman ng mga tao si Camille. Tinanggal si Genzo dahil pinapakialaman nito ang mga hayop na babantayan sana. At nag-uwi pa ng madaldal na ibon na kanyang ninakaw. Samantalang si Hanako na palaging nananalo sa kainan ay inutakan ng restaurant na magbayad ng normal kapag nanalo. Si Camila naman ay hinahabol ng mga lalaki dahil kinuha lang pala nito ang bayad at hindi kumembot. Hindi pala niya alam ang kalakaran ng mga pokpok sa kalsada na kapag kinuha mo ang bayad ay magbigay ka ng kapalit. Humingi ng pagkain ng demanding na ibon. At inutusan si Shigure na ngayon na daw. Kaya mas nagalit si Shigure na hinuli ito at sinabing kakain sila ng fried chicken sa gabing iyon. Dahil sa nilang mahunting ang isang malakas na griffin. Dinala ni Shigure ang larawan ng griffin kay Genzo na agad kinuha ang papel at sinabing excited ito sa trabaho. Habang kumakain sila ay pumasok ang guild ni Hit Haze na sinabing alam na pareho sila ng tina-target na mission ni Genzo. Sinabi nitong sila ang mauuna at magtatagumpay sa misyon. Saka inilabas nito ang espada na Holy Sword at gagamitin pampatay sa griffin. Agad na din ito at swerte niya dahil nakapantalon. Saka kinuha ulit ni Shigure ang espada ng hero na kunwari hindi alam na pag-aari ni Hit Haze. Sinabi ni Hanako na hindi pa daw siya nakatikim ng griffin. Kaya nais nitong sumama para magkaroon ng experience saka inutusan si Camila na maiwan at magbantay. Pero naiiyak ang vampira na sinabing gusto din sumama. Sa daan ay sinabi ng masaya at nagyayabang na Camila na pababagsakin ang griffin para kay Genzo. Pero pinulot ng lalaki si Camila at sinabing huwag sasaktan ng griffin. Sakita ng babaeng aso ang libro tungkol sa griffin na isang class A monster. Natuto na daw si Genzo na magbasa ng sulat sa mundo na iyon. Nalaman nilang ugali daw ng griffin na paglabanin ang dalawa nitong anak at ang mas malakas ang kukunin at iiwanan ng mas mahina para mamatay. Sinabi ni Camila na mas malakas siya kaysa sa griffin. Pero sinabi ni Genzo na tumayo muna siya. Kalaunan ay nakita nila ang ilang mga hero na nasaktan. Dahil binugbog sila ng mga griffin na naroon at pinaglalaban ang mga anak ng wrestling. Mayabang si Camila kanina pero nang makitang mas malaki ang mga griffin ay natakot itong nagrason na malakas daw kasi ang init ng araw imbes na cloudy sky naman. Sinabihan itong si Genzo na ang bahala sa mga griffin pero pinulot siya ng lalaki at hinawakan sa ulo. Nakita nila ang pinaglalaban ng mga bata na griffin at nataw ni Genzo at aalagaan daw ito. Lumipad ang isa pang griffin at lumapag sa harapan nila habang nasa likod naman ang isa pa. Kaya ipinahawak ni Genzo si Kyoko kay Shigure. Saka sinabi kay Hanako na bawiin ito si Camila pero kung hindi ay tumakbo na ito. Ngunit hindi daw tatakbo si Hanako dahil nakita na nito ang meaty na chicken joy ng griffin. Sinabi ni Genzo na pipigilan ang mga griffin at pero nang sinabi ni Genzo na kapag naiuwi niya ang griffin ay magkakaroon sila ng masarap na pagkain, ay agad na tumalima ang babae na pera ang gusto. Sinalubong ni Genzo ang malaking ibon na sinipa siya gamit ang mga talon nito. Pero sumasangga si Genzo gamit lang ang lakas ng katawan na ikinabilib ni Hanako. Nagkaroon ng pagkakataon si Genzo na niya ang griffin pero hindi masarap kaya tumakbo na sila pauwi. Tapos kinuha ng insekto si Camila at naghukay sa lupa. Ibinaon nila ang vampira sa lupa para daw mas mabilis ang pag-recover nito. Sabay ihi ng aso. Sa isip ni Shigure ay hindi nila nakuha ang reward money dahil hindi nila natalo ang griffin. Tapos sa bahay ay mas lumaki na ang griffin na yakap-yakap ng masayang Genzo. Pero ibig ding sabihin na mas malaki ang papakainin nila na kinaproblema ni Shigure. Nagchismis siya ulit kay Marites at sinabi nitong paluin ang babae. Ipinakita sa mundo noong nagsanay ng mabuti si Mao dahil gusto niyang talunin si Genzo. Ngunit kahit anong pagsasanay na gawin niya ay wala siyang kaya kay Genzo na palagi siyang tinatalo. Higit na sa 4 ang talo niya kay Genzo pero gusto pa rin niyang malabanan ito. Ipinakita yung araw na naglaban sina Mao at Genzo at nang tumalon si Genzo ay bigla siyang naglaho sa ere. Kaya hinahanap ni Mao si Genzo na inakala niyang nagtago sa kanilang title match. Sa post-conference ay tinawag pa niya itong chicken nugget saka naiinis na lumabas. Maging ang manager ni Genzo ay nagproblema. Pero naisip nitong bigla na mag-shift sa women wrestling at masaya na umalis. Umuwi si Mao na nagkumot saka din umiyak ng labis. Dahil si Genzo ang gustong-gusto niya talagang talunin.
Lumipas pa ang mga araw na palagi siyang malungkot na nag-iisa sa mga park. At parang Korean nobela na malungkot siyang naglalakad sa ulan. Pati yung mascot na nakita ay tingin niyang ito si Genzo. Samantala, si Genzo naman ay masayang kasama ang mga hayop. At hindi niya pinagsasawaan na pagmasdan ng isang aso na may sungay na pinangalanan niyang Masaw. Ito yung tunay na pangalan ni Mao. Tinawag siya ni Shigure para may puntahan. Pero ayaw daw ni Genzo dahil kapag nagising si Masaw at wala siyang makita na Genzo ay iiyak ito. Pero sinabi ni Shigure na ang mga nilalang na iyon ay hindi gusto ang mga tao. Saka hinila na siya ni Shigure at walang nagawa ang lalaki. Samantalang paggalaw-galaw naman ang buntot ni Hiroyuki na pinagmamasdan ng amo na hila-hila ni Shigure. Pag-alis nila ay lumabas ang dalawang dumidiskarte ng swerte na sina Wolfgang at Misha. Nakita nila si Hiroyuki at naisip ng lobo na first time makakita ng ganun na nilalang. At baka mahal daw ang presyo nito kapag ibebenta nila sa mayaman na tao. Sinabi ni Misha na baka balikan lang din nito ang amo. At sinabing umalis na doon. Subalit nagalit si Wolfgang na sinabing kailangan niyang mag-higanti. Kaya naalala ni Misha noong na multi-finger ni Genzo si Wolfgang na parang isang babae na umamo. Kaya napatawa si Misha na hindi maitago ang ekspresyon ng mukha kahit pakaharap niya ang lobo. Kaya naiinis ang lobo. Balak ng dalawa na kunin ang aso ni Genzo. Gagamit daw sila ng karne na naitali para lumapit ang aso sa kanila ito ilalagay sa sako. Samantala ay nasa gubat ang apat na hinahanap ang pakay na halaman. Pero wala silang nakita na naroon. Biglang naisip ni Genzo na parang may mali. At feeling daw niya ay may masamang nangyayari sa kanyang mga alagang hayop. Pero inamoy-amoy siya kunwari ni Shigure at sinabing nagsisinungaling ang bida dahil hindi hayop ang quest nila. Sa kabilang banda ay nagulat si Edgar nang buksan ang pinto dahil parehong bagsak sa sahig sina Wolfgang at Misha. Nagising si Misha at ipinaliwanag ang binalak nila kanina ni Wolfgang na makidnap ang aso ni Genzo para makapaghiganti ito. Ipinakita noong sinilip nila ang aso habang nasa bakod at inilagay ang pain sa lupa. Nakita ito ng aso na nilapitan at sinundan hanggang makarating sa kinaroroonan ni na Wolfgang at Misha. Pero dahil kinahulan ng cute na aso si Wolfgang ay nahipnotismo ang lobo at kinakausap ang aso. Sinabi ni Misha na kunin na nila ang aso at umalis. Pero nawala na sa sarili si Wolfgang na kinalong ang aso at nilaro-laro. Saka dumating ang insekto na butler at nalintikan ang dalawa. Kaya pag-uwi nila ay bagbog si Wolfgang dahil sa sakit. Sa gubat ay narinig ni Shigure ang ingay ng hinahanap nilang halaman. Agad itong pinuntahan ni Genzo sa pag-aakalang isa itong wild beast. Pero narinig ng mga babae ang kanyang pag-iyak. Pinuntahan nila si Genzo at nakitang kasama nito ang mga carrots na mukhang tao. At hindi ito masaya dahil ang papangit daw ng mga halaman na iyon. Pero sinabi ni Shigure na pagtiisan ito ng bida. Pumulot ng isa si Shigure at nakatsamba ng isang mataba. Sinabi ni Shigure na cute daw ito para makumbinsi si Genzo na tulungan siya. Pero pangit pa rin ito para kay Genzo. Samantalang tinitignan ni Hanako ang natatakot na lamang lupa. Sinabi ni Genzo na hindi niya yun ginagawa dahil sa pera. Sumagot naman si Camila na lahat ng lalaki ay mahina sa pera. Tapos nagpalakasan ulit sila na inawat ni Shigure. Natigil lang sila nang mawala ang iyak ng mga carrots na tao. At paglingon nila ay wala na ang mga halamang lupa at tahimik lang si Hanako na lumingon at may bahid ng crumbs sa bunganga. Pag-uwi nila ay isinumbong ni Jig sa mga master ang nagbalak na magnakaw sa aso nila. Saka pa iginuhit ito at nagulat ang mga bida nang makita ang larawan ng lobo at pusa. Samantala ay nag-iisip pa rin ang tatlong kawatan kung paano sila makakapaghigante kay Genzo. Nang biglang sumigaw si Genzo at dumating na sinira ang pinto. Napasigaw sila sa takot at napanginig dahil galit itong dumating dahil sa binalak nilang masama sa aso niya. Saka sinuntok ni Genzo si Wolfgang na naitapon sa labas at nakakita pa ito ng mga bituin. Mabilis pang sumunod si Genzo at hinuli si Wolfgang sa mga paa at pinaikot-ikot ito. Saka pa nag-imagine na nasa ring sila habang pinapanood ng maraming tao. Saka din itinapon ng walang laban na lobo at pinalakpakan sila ng mga tao. Kaya naisip ni Genzo na matagal na siyang hindi nakipag-wrestling at ang huli niyang kinalaban ay si Mao. Sa mundo naman ng mga tao ay galit si Mao na ayaw kausapin ng ibang mga tao. Nang magpa-doktor siya ay sinabi ng doktor na maghanap siya ng ibang mapagkakaabalahan para makalimutan si Genzo. Nag-crochet naman siya sa kwarto niya. Ngunit si Genzo pa rin ang nakita niyang design na ginawa kaya siya nainis na tinapon ang ginagawa. Sa isang kaharian ay nagriritual naman si Jonah na isang royal blood na vampira kasama ng mga tinawag nitong may kapangyarihan na nilalang. Sinabi niyang tatawagin daw nila ang isang demon king mula sa mundo. Sa mundo ay nagsasalamin si Mao nang makita ang sarili na nag-ilaw at naglalaho. Nag-ilaw ang magic circle na ginawa ni na Jonah at lumabas si Mao na nagtataka kung anong ginagawa niya doon.
Nagpakilala si Jonah na isang duke at mula sa puwersa ng kasamaan. Sinabi niyang tinawag nila ang Demon King mula sa mundo para labanan ng hero na nagmula din sa mundo. Ipinakita nila kay Mao ang larawan ni Genzo na nakamaskara pa ng pang-wrestling attire nito. Hindi makapaniwala si Mao na naroon lang pala si Genzo na matagal na niyang hinahanap. Nagtanong si Jonah kung kilala ba ito ni Mao. Kaya sumagot si Mao na mortal silang magkalaban ni Genzo sabay tawa ng loko. Kaya nasabi ni Jonah sa kasama nitong naka-jackpot sila. Habang nagkuka-text ay sinabi ni Jonah na makakapaghiganti na siya sa mortal nitong kalaban na si Hanako. Ipinakita noong bata pa si Jonah na tinuturuan ng kanyang guro sa pakikipaglaban at sinabing siya na ang magiging champion. Ngunit ng araw ng tournament ay naitapon lang si Jonah na natalo kay Hanako na ang tunay na pangalan ay Fafnir. Aalis na sana si Hanako nang hamanin ulit siya ni Jonah. Pero nagugutom daw si Hanako. Kaya pinakain muna siya ni Jonah ng naluto nilang pagkain. Muli silang naglaban at palaging lumilipad ang natatalo na Jonah. Pagkatapos ay sumuko din siyang natalo at first time daw niyang matalo. Mula noon ay palaging binabantayan ni Jonah ang galaw ni Hanako para malaman kung anong pinagmumulan ng lakas nito pero hindi niya makita. Minsan ay nagkaroon ng party at sa isang hallway ay hinila ni Camila si Hanako. Nadaanan nila sina Jonah at Rose na hindi pinansin. Kaya sina Jonah ang unang nagsalita para magpapansin. Ngunit nagmamadali sina Hanako kaya ayaw sana nilang kausapin ang mga nanguubos ng oras. Sinabi bigla ni Jonah na alam niyang mababang klase ng vampira si Camila. At mas mataas pa ang rangko ng tauhan niyang si Rose. Narinig na daw ni Jonah ang balita na hindi matalino si Camila. Kaya sinabi kay Hanako na kung gusto nito ay bibigyan ng ibang katulong si Hanako. Nag-isip naman si Hanako na ikinaiyak ni Camila dahil nag-iisip ang boss kung papalitan siya o hindi. Sa isip ni Jonah ay magpapadala siya ng vampira na gagawing spy para malaman niya ang kahinaan ni Hanako. Ngunit tumanggi si Hanako na sinabing karapat dapat si Camila na maging katulong ng noble na tulad niya. Kaso ay anak ng mayaman na ayaw patalo si Jonah na sinabing paglabanin nila sina Camila at Rose. Kung mananalo si Camila ay tatanggapin na siya ni Jonah na karapat dapat. Ayaw ni Camila na lumaban. Pero sinabi ni Hanako na maglalaban sila. Saka din agad na iniwan ang dalawa. Sinabi ni Hanako kay Camila na bilisan nila para hindi maubos ang pagkain sa party. Pagdating ng gabi na maglalaban ang dalawang alalay ay sinabi ni Jonah na kapag matalo si Camila ay papalitan siya ng ibang uutusan ni Jonah. Palako lang armas ni Camila samantalang karit naman ang kay Rose. Naunang umatake si Rose na sinangga-sangga ni Camila. Diretso lang sa pag-atake si Rose at depensa lang ang ginagawa ni Camila na napapa-atres. Nang mabigyan ng pagkakataon ay tumalon naman si Camila at sinubukang umatake ng palakol na iniwasan agad ni Rose. Pero nang si Rose ang bumawi ay magkakasunod na pag-slice ang naramdaman ni Camila at nabitiwan pa nito ang armas. Saka din siya napaluhod at sinabi pa ni Rose na sumuko na siya. Muling tumayo si Camila para lumaban pero muli lang siyang pinagpapalo ni Rose at muling natamba ang walang laban na Camila. Sinabi ni Jonah na talo na si Camila kaya dapat na itong tanggalin sa trabaho. Sumagot naman ang nanghihina na Camila na hindi pa siya tapos at handang makipaglaban para sa boss. Saka hinila-hila ang palda ni Rose na nagmamakaawang kailangan niyang manalo. Pinatigil na ni Hanako ang laban dahil natalo na si Camila. Tapos aksidente pang nahablat ni Camila ang skirt ni Rose na natanggal at kita ang tibak nito. Nagmakaawa si Camila na huwag siyang tanggalin ni Hanako sa serbisyo. Pero sinabi ni Rose na nanalo siya sa laban kaya dapat alisin si Camila. Sinabi ni Jonah na ipapadala ang bagong alalay ni Hanako at kukunin na sana nila si Camila. Pero sinabi ni Hanako na gusto pa rin niyang maging katulong si Camila. Sinabi ni Jonah na hindi pwedeng bawiin ni Hanako ang kasunduan nila kaya kailangan niyang palitan ito. At itinuro ang lupa para sabihin kay Hanako na lumuhad ito para sa kanya. Kaya ginawa nga ito ni Hanako na walang pagtanggi. Sa isip ni Jonah ay ang chip ni Hanako dahil ginawa niya ito para sa isang alipin. Saka pa siya patawa-tawa na feeling ay panalo na. Nang ayos na ang pakiramdam niya ay kaagad silang sumakay sa kanilang karitela. Sa daan ay masayang-masaya sila dahil sa pagtalo kay Hanako. Pero bigla din silang natigilan nang tumigil ang mga nag-ingay nilang kabayo na walang ulo. Lumabas sila at nakita si Hanako na nakatayo sa daan. Sinabi ni Hanako na ang ganda daw ng bilog na buwan. Saka humingi ng patawad dahil sa performance ni Camila kanina na nakakahiya daw. Nagtanong si Jonah kung anong kailangan ni Hanako kung bakit sila sinundan. At gusto ni Hanako na huwag sabihin ng dalawa sa kahit sino ang pagkatalo ni Camila para hindi ito mapaalis sa bahay niya. Nagtatanggal ng damit si Hanako na agad pinigilan ng dalawa na inakalang papanoorin sila ng good time ni Hanako. Pero sinabi ni Hanako na ginagawa ito para hindi masira ang damit. Sinabi niyang naroon siya para hamanin ng duel ang dalawang kaharap. Saka din siya nagpalit sa pagiging halimaw. Kaya takot na takot ang dalawang babae na napatili sa ilalim ng bilog na buwan.
Kapag naalala daw nila ang gabing iyon ay naiinis sila dahil sa pagkapahiya. Kaya sa pagkakataon na iyon ay gagamitin daw nila ang inakala nilang Demon King na Mao para matalo si Hanako at ng warrior nito. Hinayaan nilang kumuha si Mao ng armas sa armory pero alam niyang against sa rules ng wrestling ang paggamit doon. Samantala ay muling inilagay sa hukay si Camila habang kinakausap ni Genzo. Dahil naging chillax na naman ito kahapon na gustong magpabida sa pakikipaglaban ay kinain siya ng isang malaking uod. Saka pa siya pinagsasampal ni Genzo at hindi makalaban ng kawawang babae. Habang nasa gilid lang si Hanako na kumakain. Ipinakita ang nakaraan na iniwan ni Hanako sina Jonah at Rose na bagbog at walang malay. Pag-uwi nito ay agad na pinuntahan ng itinanim na si Camila sa lupa para mag-replenish. Nagising si Camila at naiyak na inakalang pumunta si Hanako kay Jonah para humingi ng bagong alalay. Yayakapin sana ni Camila ang boss pero sinuntok siya nito sa tiyan saka din binuhat. Naalala ito ni Hanako at naisip na walang silbi talaga ang alalay nitong si Camila. Habang patuloy naman sa pangbubuli si Genzo sa vampira na tinatabunan ng lupa. Kung gusto mo pa ay mag-click ka lang ng isa sa ating mga videos dahil lahat yan ay maganda. At palike na rin mga lods para patuloy lang tayo sa pag-upload ng ganitong mga content.